So ito na po, after natin kalasin yung front brake panel ng Honda Dio, makikita na natin yung gear set na nagpapaikot para sa speedometer reading ng speed at distance ng Dio natin. So yan, makikita natin yung washer tsaka yung gear na mechanism ng ating speedometer. So ayan po, ganito ko lang ipapakita lang natin kung paano kinakalas o pinapalitan yung gear set. So ayan, gamitan lang natin siya ng flat screw, ayan, at konting pukpok, dahan-dahan para hindi madamage yung ibang component. Pero dali lang naman kasi plastic lang yung yung gear set. So ayan, tanggal na, ayan, makikita nyo na po yung isang bilog at saka isang haba na gear. So yung bilog na yun na maliit, stopper po yun para doon sa gear, hindi siya basta lalabas doon sa loob. Ayan. So, hindi ko na lang pinakita kung paano ko siya nilinis. So ayan, nilinis ko rin po yung luma at yan, makikita nyo na pudpud na, wear and tear na po talaga yung gear after 45,000 plus odometer. So first time ko magpalit ng gear set. Ang tagal kong naghanap sa ng after sales kung may compatible ba, although may nagsasabi na pwede raw yung Honda Wave 110 at 125 pero hindi siya ganun kasukat, sabi ng mga nababasa ko sa online. Kaya ito, nakabila ko ng stock part na talagang akma na pang Dio, malapit sa dito sa aming lugar na Honda 3S shop, Casa mismo. So ayan po, tatlong component lang na plastic. So ayan, makikita nyo na bagong bago talaga ng replacement part. So ganito lang siya kasimple ibalik. So yan, tingnan nyo lang yung orientation, paano siya kinalas, and then yan, paikot-ikotin nyo lang konti. And then ito lang yung medyo challenging dun sa pag-i-install po, yung stopper niya. Kailangan tama yung kabit niya. So konting sungkit-sungkit lang para sakto lang siya dun sa butas, hindi nakatagilid. At ginamitan ko rin siya ng axle, front axle nung Dio mismo. So ayan, saktong-sakto yan. So plastic lang naman. After ma-check ko na talagang lapat na. So yung next step natin is yung application ng grasa. Napaka-importante po nito ng grasa para hindi madaling masira yung gear set nyo para sa wear and tear. So ayan, applyan nyo lang ng tama, yung tamang dami ng grasa. Huwag naman yung kulang, yung sapat lang. So ayan, testingin nyo, and then pag sa tingin nyo okay na siya, well lubricated, so ibalik nyo na po yung dust seal. So sa mga nagtatanong kung kailan daw dapat magpalit ng gear set ng speedometer, yun, pag malfunctioning na po yung reading nyo ng speedometer sa panel, yan, kailangan nyo na pong palitan yan. Kasi usually kahit buo yung speedometer cable, yan na po yung nagmamalfunction o hindi na gumagana ng maayos. So yan, binalik na ho natin yung brake shoe, and then yun, tapos na po. Ayan, gumagana na rin pati yung brake. Ayan lang po, salamat.